Motherfucking design alright. Nang makita ni Damian ang armas na inilabas ni God from afar, agad niyang naalala na ito ay ang heavy hunting arbalest, at base sa kanyang naalala ito ang armas na ginagamit ng rank user nung nagsisimula pa lang ang AC. Isa itong armas na nakafocus upang sa pagsira at pagwasak. Dahil doon na itanong ni Damian kung ang isang ranger na gaya ni God from afar, ay may kakayahang gamitin ang ganoong klase ng armas. Inis na pinagmumura naman ng pusit na lalaki ang ating bida, saad pa niyang titingnan niya kung hanggang kailangan magiging arrogant si Damian. Kasabay ng pagpihit ng paa ng pusit na lalaki pinakawalan nito ang palaso, nakamuntikan ng hindi magawang iwasan ng ating bida. Malaking usok pa ang pumailan lang sa kanila matapos ang pagsabog ng Dumoplis na atake. Doon napagtanto ng ating bida na hindi ito ang armas na inakala niya, dahil sa bilis nito maging ang system ay hindi ito nagawang madetect. Bigla namang lumitaw sa likuran ni Damian ang pusit na lalaki, at muli ay ilang beses na nagpakawala ng atake. Nagdudumaling umiwas naman si Damian at napatalon na lang kasabay ng pagdapa, sa lakas ng mga atakeng ipiinupukol sa kanya ng kanina lang ay unang pusit. Tumatawang pangungutya ni God from afar na isang bastardo ang ating bida, dahil sa ginawa nitong pagtakbo sa bawat niyang atake. Sa bilis ng lalaki ay hindi man lang makita ni Damian ang mga paggalaw nito, kaya't napagtanto niyang taglay nito ang isang exclusive skills. Nang magpakita si God from afar, sinabi niya na pagsisisihan ni Damian ang pagsuntok sa kanya, dahil hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Muli nitong pinaganya ang kakaibang skills at animoy naglaho sa makapal na alikabok, saad pa niyang kahit gaano katagal na manlaban si Damian ay iisa pa rin at tanging kamatayan ang kahihinatnan nito. Pinaulanan ng pusit na lalaki ng invisible na pana ang ating bida at tanging mga pagsabog ang makikita, sa bawat pag-iwas ni Damian at mabilis na tumatakbo upang iwasan ang mga atake. Ang invisible bow shot ay nagbibigay din ng kakayahang maging invisible ang user na may gamit nito, samtang ang Dark Hunter skill ay nagbibigay ng bilis at tapang. Dahil sa mga skills na iyon nagagawang magamit ni God from afar ng mabilis ang arbalest, kaya't ang tanging sulusayo na naiisip ni Damian ay tapusin ang lalaki ng mabilis. Nakangising sinabi ni God from afar na wag nang magsayang ng lakas ang ating bida saka itinutok ang arbalest. Bigla namang tumigil sa pagtakbo ang ating bida kasabay ng pagyuko sa sahig at pagliliwanag ng kanyang mga equipment. Parang kidlat na tumakbo papalapit si Damian sa pusit na lalaki gamit ang golden flash of light, at agad hiniklas ang ilang hibla ng buhok nito at huli na ng mamalayan ng pusit na lalaki. Napasigaw pa si God from afar sa kirot matapos iklasan ni Damian ang mala FPJ niyang patilya, malakas niya pang saad na talagang nababaliw na ang ating bida. Habang hawak ang ilang piraso ng buhok muling binigyan ni Damian ng pagkakataon si God from afar, na magsisi at humingi ng tawad sa kanyang kahangalan. Ngunit imbis na magpakumbaba ay lalo pang nagalit ang pusit na si God from afar, saad pa niya na hindi na makakapagsalita pa si Damian oras na pasabugan niya ang ulo nito. Bigla naman siyang natulala at natigilan ng maramdaman ang pananakit ng kanyang dibdib, habang nakangisi namang tinutusok ni Damian ang manika sa dibdib. Laking gulat ng lalaki na sa bawat pagtusok ng matalim na bagay sa manika, ay siya naman pagkirot ng kanyang katawan na para bang sa kanya bumabaon ng matulis na bagay. Parang baliw nang umisi pa ang ating bida sa kapinakita sa lalaki ang hawak na manika, na nagre-represente ng kanyang katawan. Sa kabilang banda wala namang ibang makita ang mga kasamahan ng pusit na lalaki, kundi makapal na usok at alikabok sa ibaba. Kanina lang ay nakikita nila ang nagliliparang palaso na pinapakawalan ni God from afar, ngunit ngayon ay wala ng kasiguraduhan kung ano ang nangyayari. Laking gulat nila nang makita ang notification na unti-unting bumababa ang HP ni God from afar, kaya't napamura na lang sila dahil kapag nagpatuloy ito ay maaaring hindi na nila makitang buhay ang pusit na kasamahan. Sinabi ni Gel Punisher na mukhang hindi biro ang nilalang sa ibaba, ngunit pasiga na tanong ni Hyen kung tatayo lang ba sila doon at papanoodin kung paano mamatay ang kanilang kasamahan. Nakangiwit namang napalingon si Gel Punisher dahil alam niyang hindi ganoon kaina si God from afar, kaya't nasisigurado niyang hindi biro ang maaari nilang makalaban oras na sumugod. Agad sinuri ng tatlo ang system upang makita si Damian at mabasa ang kanyang kakayahan, ngunit walang ibang impormasyong may bigat kundi ang di masukat na propensity ni Damian. Sinubukang salungatin ni Gel Punisher ang planong pagsugod ni Hyen,
Ani ay para silang nagpapakamatay dahil alam nilang ang user na haharapin ay tinalong mag-isa ang Great Wolf King. Samantalang buo na ang desisyon ng babae na iligtas ang pusit na si God from afar. Halos ay ampog na ng pusit na lalaki ang kanyang sarili sa sahig, upang maibsan ang sobrang sakit na nararamdaman sa patuloy na pangungulam ni Damian. Nakangising tanong pa ng ating bida kung nagtataka ba si God from afar sa nararamdamang sakit. Salaysay pa niya na ang hibla ng buhok na hiniklas niya mula sa lalaki, ang ginagami niya upang tumalab ang kanyang sumpa at sinabing ang hawak niyang manika ay ang lekaki, saka ngumisi ng nakakakilabot. Sunod-sunod na nagmura ang lalaki sa pag-aakalang hinahanggal siya ng ating bida, ngunit isang segundo lang ay biglang nabali ang kanyang kamay, kasabay ng pagpilipit ni Damian sa kamay ng manika. Malakas na sigaw ang pinakawalan ni God from afar sa sobrang sakit, kaya't nanginig siya sa takot ng mapagtantong totoo ang mga pahayag ni Damian. Malawak ang ngiting inamba ng titik ni Damian ang manika kung saan naruroon ang kayamanan no God from afar, kaya't nagdudumaling gumapang ang lalaki upang magmakaawa na huwag ituloy ni Damian ang binabalak. Nakaluhod na nakikiusap siya sa isa pang pagkakataon at sinabing gagawin niya ang lahat ng gusto ni Damian. Ngunit huli na dahil masyado nang sarado ang tainga ng ating bida, at wala awa nitong malakas na pinitik ang manika kasabay ng malakas na sigaw ni God from afar, at walang dod ang ikinabasag ito ng kanyang pagkalalaki. Nawalan ng malay at napasuka sa sakit ang lalaki habang naninigas ang buong katawan, samantalang dismayado naman itong pinagmasdan ni Damian, tinapik-tapik pa at alam niyang hindi papatay ang lalaki dahil natitira nitong HP. Napalingon naman siya sa likuran ng magsalita si Hyen at galit siyang pigilan sa ginagawa. Nakita niya kung gaano nagdudumali ang tatlo at mauturidad na iutos sa kanya lumayo sa kanilang kasamahan. Nag-aalalang sinuri nila ang walang malay na lalaki at nakahinga naman sila ng maluwag nang malamang hindi pa ito patay. Tahimik namang pinagmasdan ni Damian ang tatlo at base sa suot na baluti ng mga ito, magsasabi ni Damian na sanay na silang mga user at matagal nang kakilala ng pusit na lalaki. Napagtanto ni Damian kung bakit ganoon na lang kayabang si God from afar, ay dahil na din sa marami itong mga kasama. Hindi naman mapong ilan ni Hyen ang kuryudidad nang makita niyang hindi masukat ang bilang ng mga napatay ni Damian. Pasigan itong utos na maghanda sa laban ang kanyang mga kasamahan, at kaagad ding ipinagbigay alam ng notification na nais siyang kalabanin ng babae, habang paalala ng system na alam ni Damian ang parusa sakaling makapatay siya. Takang tanong naman ni Damian kung ano ang pinaplano ng mga ito. Samantalang napamura na lang sa isip dahil hindi na niya nais pang makipaglaban. Nagliwanag ng birdie si Damian at sinabi ng notice na naglalaho na ang Wood Deer Blessing. Tumigil na din sa pag-recover ang kanyang stamina at pati ang kanyang mana ay huminto sa pag-recover. Sa isip-isip ni Damian na madami siyang nagamit na resources sa laban kaya kailangan niya ng oras para mag-cooldown ang kanyang mga skills. Dahil kailangan niya ng oras ay sinabi niya sa galit na babae na mag-usap sila. Di naman pumayag ang babae bagkus sinigawan siya at tinawag na mamamatay tao dahil sa dami ng pinatay nito. Tugon ni Damian na tama na dahil ang ka-party member nito ang nagsimula ng away mula sa kanya. Kwento ni Damian na inutusan siya ng lalaki na ibaba ang kanyang mga loot sa napatay niyang Wolf King, at sinubukan din itong kunin ang kanyang mga kagamitan. Dagdag pa na sinubukan lang niyang depensahan ang kanyang sarili, kaya kailangan humingi ng tawad ng babae sa ginawa ng party member nito. Maliban lang kung ang mga ito mismo ang nag-utos sa lalaki na atakihin siya. Sagot ng babae na anong pinagsasabi ni Damian dahil hindi naman sila ganon. Maya-maya ay biglang bumangon ang lalaki at akmang aatake kay Damian gamit ang nakatago nitong palaso. Hindi ito inasahan ni Damian kaya't batid niyang hindi niya ito magagawang iwasan pa, dahil doon agad siyang nag-isip ng paraan upang makaligtas. Bigla namang bumula ang bibig ni God from afar at tuluyang binawian ng buhay, dahil ang tinamaan ng pinakawalan nitong palaso ay ang manikang hawak ni Damian, sa di inaasahang pangyayari muling nakagawa ng krimen ang ating bida. Lalong ikinagalit ni Hyen ang kanyang nakita at pinagbintangang kagagawa ng ating bida ang lahat, paratang pa niya na ang patayin si God from afar ang talagang layunin ni Damian sa simula pa lang. Magpapaliwanag pa sana ang ating bida na hindi niya ginusto ang nangyari, ngunit pasikla siyang sinaway ng tatlong pusit. Mabilis na naglaho si Hyen kinatayuan at namalayan na lang ni Damian na papalapit na ito sa kanya,
Saad pa ng baba na magpaliwanag na lang si Damian sa kabilang buhay. Nagkibit balikat naman ang ating bida saka isinuot ang wild boar helmet, at dahil tapos na din ang konyag cooldown magagawa na niyang makalaban ulit. Bumwelo ng suntok ang ating bida kasabay ang pag-activate ng tatlong magkakaibang skills, sinabi pa niya na ibibigay niya ang hiling ng tatlo at hindi na niya kaaawaan pa.